Hi guys, this is move in part 2. Ayun mga dadalhin natin. Electric fan, damit, doon kami matutulog, pang-cover sa bintana, sinelas, mga hanger, bigas, at sofa bed. Oh, today is July 10, 2022. Bukas din pala ng 9 AM interviewin ako. At magmumupit tayo part 2. Kasama natin si Nina, si Andy, si Arky. Si Arky hindi. Si Kyle, si Mama, si Tito Bes, si Astrid. Hello world! Medyo galit na si Mama dito kaya minamadali ko na yung pag-ano. Actually, hindi ko minamadali. Binabagalan ko para yung mga kapatid ko yung magdadala ng mga ibang gamit ko. Yan, binababa ko yan. Mabagal lang, para swabe lang. Pero ayan, pabalik na rin ako agad. Medyo nagbibideo pa akong pakiyot dyan. Tapos ayun yung gate pass namin. Tinatanong ni Andy, nasa yung susi? Tapos di ko alam. Syempre, wala naman sa kamay ko. Ayan si Ninang. Hinahanap niya yung bag ni Astrid na kulay pink. Kasi nilagay niya dyan, naglalagay kaming gamit. Kasi alis din daw siya. Move in niya din daw. So ayan, nakita niya na. Pumunta naman si nanay sa likod ko. Sasapihan niya daw ako. Hello guys, ito sinasaptan ko ng likod ni Rain kasi basa. Thank you. Minamadali na kami talaga dyan. Tapos ayan, sinuot ko na yung bag ko. Ay nakita ko nakabukas pa yung pinto sa likod. Kaya ayan, sinarado ko. Medyo mahina pa dyan. Tapos biglang dulo napalakas. Kaya ganyan itsura ko. Tapos yan, nagbabay na ako kay nanay. Tapos sinarado ko na yung pinto. Tapos nung pagkasarado ko ng pinto, hinahanap naman ni mama yung salamin niya, nawawala daw. Ayan, bumaba pa siya dyan para hanapin. Tapos wala. Kaya yun, bumalik pa siya. Ending, hindi niya nakita. Kaya kumuha siya ng ibang salamin para makalis na kami kasi paggabi na. Ayan, papunta na kami niyan sa condo. Maluwag naman yung daan niyan, di traffic. Pero pagkarating namin sa condo, eto, ayaw kami papasukin ng guard kasi wala daw kaming gate pass. Medyo hassle yan kasi paulan na yan, tapos pinababa ka pa kami dun sa lobby para mag-explain. Sinundo pa pala namin dyan si Kyle sa Pulilan, kaya naka-uniform pa siya galing Dominic. Guys, ito naman yung hirap sa condo na to kasi safe nga siya kasi hindi agad makakapasok yung sino-sinong tao. Pero kami, yung family ko, hindi nga kami agad makapasok kasi nga wala pa kaming QR code. Puro pending yung nasa Jeeves app. Pero eventually, napapasok din kami. Yan, nasa second floor kami ng parking. Tapos, papunta na kami sa unit namin. Ayun si Kuya Gart, tinutulungan kami magdala ng mga gamit. Nagpa-assist na kami. Guys, napapansin nyo, full force lagi yung pamilya ko sa kahit anumang agenda sa buhay ko. Kasi gusto lang nila sumama and be part of it. Hi guys. Anong floor ba to? Bibili kami sa Lawson or sa 7-Eleven. Bumili lang kaming ice cream dyan tsaka tubig kasi wala kaming tubig. Tapos yan, by this time, palis na kami, ay packet na kami ulit dun sa unit namin. Ayan yung tubig na dala ko. Ayan, si Andy kasama ko, buhat niya yung ice cream. Tapos dito, palis na sila, kaya, ayan, nagbababay na kami sa kanila kasi malayo pa yung uwian nila. Time check niyan, mga 12 PM na. Kuya na din si Astrid, tapos papasok pa si Arky bukas, kaya kailangan na din talaga nilang umuwi. Ayan yung bag ni Kyle sa school, nauwi na sa kanila. Tinatanong ni Mama dito kung paano gagawin pag paalis na kami, kung i-off ba lahat ng switch dun sa may switch. Basta yun. Pagkaalis nila Nina, sinabi ni Mama na mag-ayos-ayos na kami, magilamos na kami, ganyan. Tapos, sinabi ni Cal dito na, guys, di nyo ba ako pinagdala ng panty at bra? Tapos sabi ni Mama, wala kang panty at bra. So, hindi namin na-prepare yung panty at bra niya. Pero, sinabi ko naman dyan na marami naman akong dalang baon. Pero ayan, tignan nyo yung mata ng nanay ko. Ayan pala guys, papakita ko yung condo. Inayos namin ng konti kasi di ko kaya matulog sa double deck. Tsaka imaginein mo kung galing ka sa school, tapos pagod ka na, tapos parang wala ka ng energy pa para umakyat. Tatlo lang naman kami. Kung bali, hindi ko kaya na ako lang yung nasa second double deck. By this time, kakagising na namin. Tapos ayan, imaginein mo kung gigising ka everyday. Tapos yan yung view mo. Maganda naman kahit papaano. Ayan, parang mga miniature yung mga nasa baba. Kasi nasa 28th floor nga kami. Yung mga kapatid ko natutulog, mahimbing pa. Ayan, nagiilik pa sila niyan. Since 9 AM yung interview ko, ayan, naligo na ako agad, 6 pa lang yan. Tapos tinatakin ko na yung pants ko. Sabi daw nila, maging formal lang daw ako. Kaya ayan, nakaslacks ako and white t-shirt. Tapos iniisip ko kung magko-coat pa ba ako. Nagdala ako ng coat. Since formal nga yun. Iniisip ko, formal. Edi, naka-coat, naka-ganyan. By the way, but that time pala, ang dami ko nang prepare na questions in my mind. Like, why UST? Why are you deserving of this scholar? Why should we choose you among all? Alam mo yun, basta yung mga typical questions. Ayun pala pinapakita ko guys dyan na wala kaming baso. Kaya dyan kami sa mangkok umiinom. Kumakain na kami dyan ng itlog ng pugo. At in just a snap, nandito na kami sa may Frasati building. Nagtatanong kami sa may information kung saan yung Dean's office. Ayun, nakarating na kami sa Dean's office. Kaya ayun, waiting muna kami. Yung mama ko dito, sobrang kinakabahan pa siya kaysa sa akin. Kaya hindi na siya nagsasalita. Tapos nagdadasal lang siya dyan.
Saglit lang yung interview, mga 10 minutes lang. Tapos ayan, Hi, guys. tapos na kami, pabalik na kami. Masaya na kami niyan kasi tapos yung interview, wala na kaming iniisip pang iba. Tapos namin may interview. Ayan guys. So, bakit na kami? Bumili kami ng ano bilhin. 7-Eleven para sa mga kapatid namin kasi nagugulo na sila. Aray ko. Fun fact lang guys, simula nag-move in kami, nahirapan na ako mag-elevator everyday kasi nahihilo nga ako. What more kung araw-araw ko na siyang gagawin kapag pumapasok na ako. Pero ayan, pabalik na kami sa room namin. Tapos sabi ko kay mama, try niya mag-password. Ayaw niya daw, baka daw masira. Kaya ayan, ako na yung nag-password. Tapos medyo naglo-loading pa ako dyan. Nandiyan na may mga kapatid ko pero hindi nila binubuksan from the loob. Tapos ayan, nahinuha ako na yung password niyan. Kaya ayan, nabuksan ko na. Sobrang saya ko niyan. Pagdating ko, nagpapatugtog si Andy ng lagi-lagi, lagi-lagi. Tapos yan, tuwan-tuwa siya sa pagkain. Tapos si Kyle pala niya naliligo na kasi after niyan, paalis na rin kami. Joke lang, sinabi lang ni mama na paalis na kami para gumayak na sila kasi ang bagal-bagal nilang gumayak. Pero yung totoo, bibili muna kami ni mama, kami lang dalawa ni mama, ng uniform dun sa may Prudential Street, malapit sa may Dangwa. Pagkatapos namin kumain, sumibat na agad kami. Nag-tricycle na lang kami. Doon sa may next na street, may sakay na tricycle doon. Kaya ayun, sumakay na kami. Tapos 150 pala yung bayad dyan kasi medyo malayo talaga siya mula doon sa may condo. Ayan, nag-hi pa ako. Sabihin ko kay mama, mama, mag-hi ka yan. Guys, pupunta kami sa Lidia ng uniform. Tapos eto guys, nakakita ko ng BYD. Tapos nakasulat sa likod, Build Your Dreams. Yun pala yung sabihin ng BYD, Build Your Dreams. So, naangasan lang ako niya, kaya ako binidyohan. Ayan, pinapakita ko pa dyan. Pag nakakita ko ng ganyan, binibidyohan ko talaga. Kasi namomotivate akong galingan pa sa buhay para someday ma-afford ko makabili ng mga ganong mararangyang sasakyan. At this point guys, di ko alam na malapit na pala kami. Buti na lang yung tricycle driver na sinakyan namin. Alam nila kung saan yung papunta dun sa bilihan ng uniform pang CICS. And then, nag-fill up na ako ng form. Literal na bahay lang siya, like household na maraming stock ng uniform pang CICS and pang isang college pa. Hindi ko alam kung anong college yun, basta kulay white yung polo shirt na type B nila. Ayan, sinabi ni mama na isukat ko yung uniform ko na type B. So, ayan, bagay naman siya dun sa shirt ko na suot. Pero hindi muna ako bumili ng type B na shirts kasi hindi siya bagay sa fit ko. Tapos yung isa, since nagsukat na ako sa school, bumili na ako ng large 4. Pero did you know guys, na pag-uwi ko, trinay ko agad yung uniform. Tapos yun pala, hindi pala siya kasya sa akin. Pero ito, sobrang bilis ng mga pangyayari. Ayan, nakabalik na ulit kami. Tapos nag-aantay kami ng elevator. Sobrang tagal ng elevator dyan guys. Ayan, pinapakita ko yung mga binili ko na uniform na hindi ko sinukat. Ayan yung mama ko. Literal na waiting game dito sa elevator na to. Though tatlo na may elevator. Yung isa on maintenance, tapos yung isa hindi gumagalaw. Kaya ito lang yung inaasahan namin. Hi guys, paalis na kami. Yan na, di na namin alam saan ipagkakasya itong bowling. Yung bag na mga, yung gamit ko. Punong-puno. Mama ko. Gamit ko pa, electric fan. At ito yung table ko. Wala pa yung chair ko, di pa nadadala. Sa'yo ba ito? Okay, Kainin niyo to. sige yan. Kumain na ako kanina niyan. Eh ano ngayon? Yung ice cream kakainin ko pa. Oh. Hi guys! Pauwi na kami. Yun, talikod ka. Kali, talikod ka. Yun. Pauwi na kami guys. Dito guys, pinatay ko na yung aircon tapos naglakad na kami papunta dun sa sakayan ng jeep. Sa may Moraita pa banda yun, kaya medyo mahaba pa yung nilakad namin. Pero ayan, pinapakita ko na kung ano yung city life, yung mga lalakarin ko everyday for the next 4 years. Tapos ayan, pinapakita ko dyan yung Divisoria, kung kano na siya kalinis ngayon. And, like before na sobrang makalat at kabilaan ng mga nagtitinda talaga. Ayun yung mga kapatid ko, si Kyle nauuna sa amin. Pababa kami ng footbridge niyan. Tapos ayun yung 168 Mall. Kasunod ko si auntie, tapos si mama yung nasa likod. At this point, tapos na kaming mamili. Tapos nagutom na kami, kaya pumunta na kami sa may Tutuban Center para kumain. And sorry guys kung amaze na amaze ako kasi na-witness ko kasi yung Divisoria na sobrang kalat at sobrang madumi. Kaya nabibilib lang ako kung paano kakalinis na siya ngayon. Guys, katuwid kami na pedestrian. Bili natin ng sinano. Pagkapasok namin may ingbitin, kaya bumili muna kami para may pasalubong kami kay nanay kahit papano. Tapos dito tapos na kami kumain, na kaya papunta na kami dun sa may bus station, dito sa may Divisoria. Baliwag Transit pala yung sasakyan namin. Ayun, naglalakad kami. Guys, pasakay na kami ng bus. Dito sa may Tutuban Center banda. Dito guys, sobrang init. Ang pawis namin ay tumatagaktak sa bilis, may pumapalakpak. Pero yun nga, by the way, nag-aantay kami ng bus niyan. Pero unfortunately, wala pa yung pulilan kasi 1:46 PM pa lang yan. At sumakay na kami dun sa papuntang Apalit yata yun. Tapos, di namin alam kung paano kami bababa. Pero yan, binaba kami niyan ng bus sa may tabang sa may Malolos. Tapos sinundo na lang kami ni Ninang.
Big thanks pala kay Ninang at Tito Bes sa pag-effort na paghatid at sundo sa amin kahit na medyo mainit at uncertain nung schedule ng pagsundo sa amin. Ayun pala si Astrid guys, sumama din siya sa pagsundo sa amin. Tapos susunduin namin yan si Arky sa Academia de Pulilan kung saan siya nag-aaral dahil may pasok siya. Tapos ayan si Arky, nagutom daw siya kaya pumunta muna kami sa may Baliwag Bes halo-halo para tikman yung halo-halo doon. Masarap naman siya. Masarap yung pinaka-yellow niya. Para siyang ice cream na vanilla yon. Dito guys, wala pa kami maupuan na matino kaya doon muna sa labas sila nag-intay. Pero nung nawala na yung mga customer na iba, naupo na din kami doon sa may table. Nung dumating na yung order, kumain na kami. Tapos para lang kami nag-hit and run. Eat and run pala tawag doon guys. Tapos ayan, umuwi na rin kami. Bypass na kami dumaan since malapit na lang kami doon. Pag uwi ko, sinukat ko agad yung uniform ko. Tapos di ko na nabidyohan yung pagsukat ko ng type A kasi malaki nga siya sa akin. Ayun yung type B. Maganda naman, mas bagay siya dun sa Uniqlo shorts. Bali yung 4 na large na type A uniform ko, ipapapalit ko sa medium sa next na luwas namin.